You should stay for tonight, anak. Baka matagal ka na namang makadalaw. Mabilis akong umiling. I cannot do that. Ang iniutos ng sa akin ni Charles ay ngayong araw lang. He did not mention anything about spending the rest of the night there. Wala kasi magluluto ng dinner ni Charles, Mom. I wanted to be hands-on. Pagdadahilan ko. Malaki na ang asawa mo. Isang gabi lang naman eh. Di ko alam kung paano sasagot. Actually, I would love to spend the night here. Ang inaalala ko lamang ay ang asawa ko. Ayokong sakta na naman niya ako kapag hindi ako uuwi ngayon. Mabilis pa naman yung magalit. Oo nga naman, I am sure Charles will understand. Lumingon ako kay Dad na magsalita siya. I'm still uncomfortable with him around but I'm trying my best to act normal. Para di ba kalata si Mommy? Mukhang tuwang-tuwa siyang nandito ako. Pag-iisipan ko. Sagot ko na lang kahit nakapag-isip na akong di dito matutulog. It's only 4:30 in the afternoon. Alas 5 na lang ako uuwi. Magta-taxi na lamang ako. I can ask Dad for money. Total, alam naman pala niyang sinasaktan ako ni Charles, then he should know as well that he is not giving me any money. Mom, aakit na lang muna ako sa kwarto ko. Aayusin ko lang yung mga gamit na iuwi ko. Paalam ko at tumayo na. Hindi ko na sila hinintay sumagot. Ang totoo, hindi ko gustong makasalong aking mga magulang pagkatapos ng kanyang sinabi. Gusto kong paniwalaan ang sarili ko na hindi naman ganong kabigat ang kasalanan niya. That he did it for me. Kasi gusto niya akong sumaya sa piling ng taong gusto ko pero hindi eh. Sobrang mali ng ginawa niya. Aaminin ko, walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ko nang maikasal kami ni Charles. Pinangarap ko siya and he became mine. Pero sa sitwasyon namin ngayon hindi maikukumpara. Yung isang araw na saya na araw-araw na lungkot na nararamdaman ko sa piling niya pero anong magagawa ko? Nangyari ng lahat at wala na akong magagawa upang ibalik ang oras. Ano kayang gagawin ni Charles kapag nalaman niya to? He will hate me more for sure. Pumasok ako sa walk-in closet. Hindi yun ganang malaki. Sakto lamang. All of my things are still in there. Kumuha ako ng malaking maleta mula sa isang cabinet. Kailangan ko magmadali sa pag-ayos dahil malapit nang mag-alas 5. Ayoko masyadong gabihin sa daan. I only took a few pairs of shirts and pants. Ang pinakamarami kong kinuha ay ang mga dress. Pinili ko ang mga pinakamaganda para hindi na ulit ako mapahiya kung sakali mong may dadalhan ulit kaming formal events. I don't want to embarrass him. Ayoko na rin magalit siya sa akin kapag nagsuot pa ako ulit ng hindi kagandahang damit. I also decided to take a pair of my high heels. I also took 2 pairs of bag. Pangit kasi ang nadadala ko sa bahay. Mabigat ang maleta kaya naman nagpa siya akong tawagin sa baba si Angela para tulungan ako. Nahihirapan kasi akong ibabayan sa hagdan. Pagbaba ko wala na sa sala si Mommy at Daddy. Siguro nasa hardin at nagpapahangin. Dumiretso ako sa kusina upang tingnan doon si Angela. Pagpasok ko abala siya nagtitimpla ng 3 tasa ng kape. It's okay Angela, hindi na ako magkakape. Sa'yo na lang yung sakin. Lumingon siya sa akin na nagsalita ako. Mukha siya nagulat dahil sa biglaan kong pagsasalita. Hindi po ma'am. I smiled at her. Pauwi na rin po ako. I will run late kapag magkakape pa po ako. Paliwanag ko naman pero mabilis siyang umiling. Nandyan pa ang asawa ninyo. Para po sa kanya itong isa. Natahimik ako dahil sa sinabing iyan ng katulong. Dinagundong ng kaba ang dibdib ko dahil sa narinig. What is he doing here? Sumugod ba siya rito dahil nagalit siya kaninang tinawagan siya ni Mommy? Sinundan niya ba ako so he could leave me behind on the way? Anong ginagawa niya rito? Nagtatakang tinitigan ako ni Angela. Para bang di siya makapaniwalang tinanong ko siya niyon. Tumikim ako. Of course. Para naman niya malalaman kung anong ginagawa ng asawa ko. Maski nga ako hindi ko alam eh. Ako na lang magdadala nito Angela. Salamat. Ngumiti ako sa kanya at kinuha siya naglalaman ng 3 kape. Habang naglalakad papunta sa hardin, mas lalong tumitindi ang kabang nararamdaman ko. Kaagad nagdamang mata namin ni Charles dahil nakaharap siya sa pasukan ng hardin. The way he stared at me, I swear, nakakalusaw. Hindi ko mabasa anong iniisip niya. Pero sa pagtitig niya sa akin, ay nangangatog ng aking tuhod dahil sa kaba. Dumoble rin ang dagongdong ng kaba sa aking dibdib. Mabilis ako naglakad palapit dahil pakiramdam ko'y mabibitawan kong hawak ko. O anak, nandito ka na pala. Kanina ka pa namin hinihintay. Pinilit ko ang sarili kong ngitian ng ina. Inawakan kong upuan para makaupo. I needed to sit down. I am trembling so bad.
Nagulat ako nang tumayong aking asawa at ilain ng upuan upang bigyan ako ng espasyo para makaupo. Tinignan ko siya pero ngumiti lamang siya sa akin. Natigilan ako. Are we acting again? Thank you. Bulong ko at naupo. Kinuha ko ang isang tasa ng kape at inabot kay Charles na nasa tabi ko. If we're acting in front of my parents, sasabihin ko na lamang siya. Tinignan ko ang aking ama na payapa nagkakape. He is staring at Charles at the whole time. I wonder what he is thinking. I asked Charles na dito na lang tayo matulog. Pumayag na siya kaya wala ka ng dahilan pa para humindi. Mabilis akong lumingon sa asawa ko para kumpirmahin kung totoo nga ba ang sinabi ni Mommy. He nodded. It's only for a night. Aniya at sumimsim sa kanyang kape. But you did not have a room. Natigilan siya sa pagkakape. What do you mean you didn't have a room, anak? Napakalawak ng kwarto mo. Don't tell me you don't share a room. Lumingon ako kay Mommy. Ang ibig ko pong sabihin, walang damit na pampalit sa kwarto ko si Charles. Napansin ko kasing suot pa rin niya ang suit niya kaninang umalis siya ng bahay. It is only 5:30 in the afternoon. Maaga siguro natapos ang trabaho niya kaya nandito pa siya ngayon. Kung sa bagay, he ran the company. Walang kina-question sa kanya kung maaga man siyang uuwi. I have extra in my car. Don't worry about it. Pakiramdam ko lalabas mula sa ribcage ang puso ko nang akbayin ako ni Charles at hilain palapit sa kanya. Gusto kong lumingon sa kanya pero masyado magiging malapit ang mukha namin sa isa't isa kung gagawin ko pa yon. Tinignan ko ang reaksyon ng mga magulang ko. Mukha namang kontento at masaya ang mom ko pero mukhang asar ang dad ko. Alam niya siguro na umaarte lamang si Charles. Tumayo ang balahibo ko nang haplusin ng aking asawa ang aking braso. This is the first time we've been this close. I wanted to take advantage of the moment and enjoy myself for a while. Pero nang maalala kong ako may kasalanan kung bakit kami parehong nasa ganitong sitwasyon, kaagad na nagbagong isip ko. Suddenly, they started talking about business. Di na ako sumali dahil wala naman ako naiintindihan. Nakakasabay kahit papaano, si Mommy. Dahil palagi naman siya nasa tabi ni Daddy tuwing may business trips ang aking ama. May pag-asa pa kayang maging ganun ang relasyon naming dalawa? Masyadong malabo. Charles, don't hurt me often now, pero nandun pa rin yung coldness. Pakiramdam ko kapag magkakamali ako ng isang beses, sasaktan na naman niya ako ng sobra. It is already 10 in the evening. Tahimik na ang paligid. Ang mga magulang ko'y nasa loob na ng kanilang kwarto at payapang natutulog. When I'm still in the garden, nagkakape. Ayokong pumasok ng aking kwarto dahil nandoon si Charles. I cannot make up an excuse to my parents para lang hindi kami magkasama sa isang kwarto. They will see it as weird. Siguro sa sahig na lang ako matutulog para maging komportable naman ang tulog niya. He is tired from work. He needed a good night's sleep. Kanina pa kita hinihintay. Muntikan kong mabitawan ang hawak kong tasa na may magsalita galing sa aking likuran. When I looked back, I saw my husband standing. Nakadamit pantulog na siya, a white shirt and a pajama. Am I crazy for thinking that I still look hot despite wearing a simple clothing? Tumikhim ako. Nagkakape pa kasi ako eh. Tugon ko at pinataw sa lamesa ng tasa. Charles pulled the chair in front of me. Ngayon ko lamang din napansin na may hawak siyang kape. Nag-iwas ako ng tingin nang tumingin siya sa akin. Seeing him now made me remember what my father told me earlier. Hindi ko kaya siyang tingnan sa mga mata. I didn't do anything wrong dahil wala rin naman akong kaalam-alam sa plano ni Daddy pero pakiramdam ko naging parte pa rin ako ng planong iyon. Because I like Charles. Mauna na ako sa taas, Charles. Nauutal pang sabi ko at dinampot ang tasa. Iniiwasan mo ba ako? Natigilan ako sa agmang pagtayo na marinig ko iyon. Hindi ba halata at kailan mo pang tanungin? Quit acting like you are embarrassed around me. Nakakunot noong sabi ni Charles. I'm not acting. Nahihiya talaga ako. Nanlaki ang mata ko nang ma-realize ang sinabi. What did I just say? I shouldn't be answering him like that. Maski si Charles mukhang nagulat sa naging kasagutan ko. Of course he would. Kahit kailan hindi ko siya pinagtaasan ng boses at kahit kailan, kapag sinisermonan niya ako, hindi ko siya nagawang sagutin. Siguro dahil nasa bahay kami ng parents ko, pakiramdam ko, ligtas ako. Hindi niya ako magagawang saktan kapag nandito ako. Why? I'm your husband. Ani Charles na makabawi siya sa pagkabigla. Nag-iwas ako ng tingin. At ngayon ang lakas ng loob niyang sabihin sa akin na asawa ko siya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko,
Pagkatapos ng lahat ng kalungkutan na kailangan kong tiisin para lang hindi niya ako saktan physically. Pagkatapos niyang ulit-ulitin na sabihin sa akin hindi ko siya asawa. Hawak ko lang ang apelido niya dahil pililit siyang may kasal sa akin. Ngunit sa totoong pakahulugan ng salitang iyon, hindi ko siya matatawag na asawa. At ngayon sinasabi niya sa akin na hindi ako dapat maging uncomfortable sa tabi niya dahil asawa ko siya. At sinabi mo pa sa mama mo na hindi kita pinapakain. Nagulat ako dahil sa sinabi niyang iyon. I never said that. Wala akong sinasabing ganon. Mahinahan kong sagot kahit pa sa loob ko, natatakot ako sa posibilidad na baka saktan na naman niya ako kapag nakauwi na kami ng bahay. Sinaman niya ako ng tingin pero wala naman siyang sinabi. Humigpit ang hawak ko sa tasa ng kape. The silence between us is overwhelming. Wala rin naman ako masasabi sa kanya, that's why I chose to shut my mouth. I'm thinking of leaving but I'm afraid to talk. Baka masamain niya ulit kapag umalis ako. Wala nagsasalita sa aming dalawa. He is sipping on his coffee while staring at me, which made me conscious. Walang ekspresyon ng kanyang mukha kaya hindi ko alam kung anong iniisip niya. Hinuhusgahan ba niya ako o tinititigan niya lang ako? Inalok ka ni Arnold ng trabaho. Napakunot no ako. Akala ko ba hindi ako pwedeng lumabas ng bahay? But I said no. Tumangutango ako. Di ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Akala ko papayag siya dahil kaibigan naman niyang nag-aalok. Gustong gusto kong lumabas. I am getting so bored staying inside the house all the time. Do you want to work? Seryosong tanong niya. Nag-aalinlangan akong tumango. Medyo nakakaramdam kasi ako ng boredom sa bahay. Sagot ko. You can work under Zamir Ventures. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niyang iyon. But I don't know anything about business. Kumunot ang noon niya. I thought you're a business ad graduate. Nag-iwas ako ng tingin. Totoong nagtapos ako ng kursong business administration, pero kulang pa ako sa practical skills, and it is not really my passion. Kinuha ko lamang ang kursong yun dahil paulit-ulit sinasabi ni Daddy na balang araw, ako ang magmamana ng kumpanya. I am, but I don't think I can handle it. Baka mas lalong malugi ang kumpanya kapag ako nang namahala. Nagulat ako nang bigla siyang umiti. Who said that you will be managing it? Pinamulahan ako ng pisngi dahil sa tanong niya. Hindi ba? Tanong ko. Hindi ako tanga para hayaan ng isang babaeng walang karanasan na mamahalan ng kumpanya. Napayuko ako. Ano-ano kasing iniisip ko eh. Nakakahiya? Eh di ano palang gagawin ko roon? It took him a minute to answer. Pag-iisipan ko pa. Aniya at pagkatapos ay tumayo na. Matutulog na siguro. Sumunod ka sa kwarto. Maraming lamok dito. I was not able to answer. Was he worried about me? Maybe, or maybe he is still acting. Baka kapag nakauwi na kami sa bahay, sa kanya ipapadama ang galit niya sa akin. Nanatili pa ako sa garden ng 10 minuto bago ako nagpa siyang umakyat. Inaantok na rin ako. Huminga ako ng malalim bago ko pinuksan ang pinto ng kwarto ko. Pagpasok sa loob, tayong ang lampshade na lamang ang nagbibigay ilaw sa buong kwarto. Napakunot noo ako nang walang makitang Charles sa ibabaw ng kama. Where is he? Kala ko ba nauna na siya? Dumako ang mata ko sa lapag. Nanlaki ang mata ko na makitang nakaigaroon si Charles. Tanging kumot lamang nagsasilbing pagitan niya sa kanyang katawan at sahig. Mabilis ako naglakad papalapit sa kanya. Bakit yan ka natutulog? Tanong ko. He looked at me with disbelief. Why? First time mo makikita ang taong sa sahig natutulog? Natigilan ako. It's not the first time pero itong kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siyang sa sahig na kahiga. Yes, it is weird for me. I did not expect it. If you are still acting, you don't have to do this. Hindi naman na tayo makikita nila Daddy dito. Ako na dyan sa sahig. I know that you're tired. He did not answer for a minute. Para bang pinag-iisipan niyang isasagot? He turned his back against me. Nakatalokbong din siya ng kumot. Take the bed, it's cold here. Matulog ka na at maaga pa tayo bukas. I wasn't able to react. Is he for real? Hindi na lang ako kumibo dahil ayoko makipagtalo sa kanya. Baka mamaya bigla siya magalit dahil makulit ako. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kama. Napagod din ako kahit wala naman akong ginawa kaya naman kagad akong nahiga. But the thought of my husband sleeping on the floor makes me uncomfortable. Kung tutuusin magkakasya naman kami sa kama. Pero ayoko siyang tawagin dahil mas lalo akong hindi komportable. Good night, Telma. Napapikit ako na marinig ang boses niya. Hindi ko alam kung lilingon ba ako sa kanya para sagutin siya o magkukunwari na lang ako nakatulog na. I chose the latter.
Pagkalipas sa ilang minuto, dahan-dahan akong bumangon para silipin ko nakatulog na ba siya. Nakahinga ako ng maluwag na makitang mahimbing naman ang tulog niya. He looked so innocent when his eyes are closed. Parang di niya kayang manakit, physically or verbally. Isang linggo na nakakaraan magmula nang bumisita kami sa bahay ng aking mga magulang. And ever since that visit, Charles acting different. He's not treating me better but not worse as well. Parang in between lang ang trato niya sa akin, but it's better for me. Hindi niya na rin ako masyadong sinasaktan which benefits me. Napapalas din ng out of business town trips kaya naman, tuwan-tuwa ako dahil nagagawa ko lahat ng gusto ko. Pwede akong lumabas at mamasyal, although hindi palagi dahil baka bigla siyang umuwi at mapagalitan ako. Prepare tomorrow. This is one of the nights that he is at home. Kumakain siya ng kanyang dinner sa hapag habang ako naman nakatayo lamang sa gilid at pinapanood siya. Ha? Nagtatakang sabi ko. Tinignan niya ako ng masama. You will be undergoing on-the-job training under our company. Saka kita ililipat sa Zamir Ventures pagkatapos sa ilang buwan. I nodded. I kinda like that idea. Hindi ko maiwasang makaramdam ng excitement. Sa wakas, magagamit ko na rin ang aking pinag-aralan. Binaba ni Charles ang hawak niyang kubyertos. He motioned me to sit down. Nagtataka man ginawa ko na rin ang iniutos niya sa akin. I will train you under our company because someday, I wanted you to take over Zamir Ventures. Sa isang kondisyon. Dinagundong ng kaba ang aking dibdib. Anong klaseng kondisyon bang gusto niya? I will prepare our annulment paper. Next week, maayos na yon, sabi ng aking abogado. You have to sign it. Dahil sa gulat di ako makapagsalita. What does he mean? Di ba nawawalan siya naman kapag nakipaghiwalay siya sa akin? Why is he doing this now? Pero diba, it's not your problem. Putol niya sa aking sasabihin na para bang alaman niya ako na nais kong ibigkas. Your company is important to you, right? Kaya ka nagpakasal sa akin dahil gusto mo siyang isalba. I am giving back to you again. Just sign the annulment papers. Napaiwas ako ng tingin. Paano ko yun sasabihin sa kanya? Na hindi ako nagpakasal para lang maisalba ang kumpanya? How would I tell him that although he is physically, verbally, and emotionally abusing me, I'm okay with it as long as kasama ko siya. As long as nararamdaman kong presensya niya. But I would be selfish kung tatanggihan ko ang inaalok niya sa akin. He will train me without charge and he will give us our company back. Di na namin kailangan magbayad na malaki para mabawi lang ang kumpanya. Is your father okay with this? Pati ako nagulat dahil sa katanungan lumalabas sa aking bibig. Napahagat-labi na makita ang galit na dumaan sa kanyang mga mata. Akala ko kung ano-ano na namang masasakit na mga salita ang sasabihin niya, pero bumuntong hininga lang siya na para bang nagpipigil siya ng galit. You don't have to worry about my father. Akong bahala sa kanya. He won't come after you kung yun ang inaakala mo. Tumango-tango ako. Hindi iyon ang inaalala ko. Charles, how about your mom? Nagbabaka sakaling tanong ko. Napakunot noo si Charles na para bang napaisip. Wala siyang pakialam na kahit anumang gagawin ko. Muli akong tumango. Naalala ko, ayaw nga rin para sa kanya ng kanyang ina. I met her at our wedding reception. Prangka siya na sabihin niya sa akin na mas gusto niya si Ramona para sa kanyang anak. But she still gave us a wedding gift kaya akala ko okay na. I remembered how Charles comforted me after her mother uttered hurtful words towards me. Mali ba akong nag-assume ako na isang araw matututunan niya rin akong mahalin? Maybe. I will sign the annulment papers. Ani ko sa nanginginig na boses. Ayoko tong gawin. Gusto ko kapiling lamang siya habang buhay kahit alam kong hindi naman niya ako mahal. But I do not want to be selfish. Charles smirked. Good. I will notify you when the papers arrived. For the meantime, bukas ng unang araw ng pagpasok mo sa kumpanya. Prepare. Pagkatapos yun sabihan, tumayo na siya taglakad patungo sa taas. Nang makaalis siya, doon lang bumuhos sa mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Mabilis ko yung pinalis. I shouldn't be crying. I am the one who will benefit the most from here. Annulment lang naman ang hinihingi niya eh. Makikita ko pa rin naman siya kahit na magkahiwalay kami. What if ipagpatuloy nilang dalawa ni Ramona ang relasyon nila na naudlot ng dahil sa akin? So what? Silang dalawa naman talagang para sa isa't isa. Kung hindi lang umepal ang pamilya ko sa kanilang dalawa. Lumutang ang papa ko. Pinambayad ako. Wala akong karapatan na mapraning. Mag-isip kung sinong babae ang papalit niya sa akin pagkatapos ng annulment namin. I wipe all the tears away. Pinigilan ko rin ang mga luhang nagbabantang pumatak. Kumuha ako ng plato at nagsimula na rin kumain. Mabuti na lang at may natira pang kanin at ulam si Charles.
This past few days, napapansin ko, tinitingnan na rin niya ako ng mga pagkain. Siguro napansin niyang pagbagsak ng katawan ko. Siguro nakaramdam siya ng guiltiness nang nakita niya ang mga magulang ko. Siguro unti-unti niya nang natatauhan at natututuhan niya ako magustuhan. Mabilis ako napapalatak dahil sa aking huling naisip. Napaka-imposible nun. He will never like me. Kung natutuhan niya ako magustuhan, hindi niya ako aalokin ng annulment. He will choose to stay with me, pero hindi eh. Inalok niya ako kaagad ng separation. I wonder if his father already agreed with this. Siguro hindi na siya nagtanong sa kanyang ama. Di naman sila ganun ka-close eh. Napansin ko lang. Kokonti lang kinain ko para sa hapunan dahil nawalan ako ng gana. I'm sad and I'm feeling down at the moment. Parang kay hirap lunukin ng pagkain kanina pero pinilit ko na lamang ang sarili ko. Dalayo ako mas lalong bumagsak ang aking katawan. Baka mas lalo akong pumangit. I woke up early today. Unang araw ito ng aking pagpasok sa trabaho. Kahit pa kumpanya iyon ni Charles, I did not want to take advantage. Tsaka isa pa kapag nalilate ako, kung ano ng salita ang narinig ko galing sa kanya. Iniiwasan kong magalit siya. Katulad nga ng sinabi ko, nito mga nakarang araw mas maayos ang pakikitungo niya sa akin. I wanted it to stay that way. Pagkababa ko, kaagad ako naghanda ng breakfast ni Charles. It is just a simple breakfast. Kanin, hotdog, itlog, simpleng kape and that's it. He likes eating heavy breakfast. Karamihan naman sa mga lalaki ganun. It's on their nature maybe. Di ko maiwasan makaramdam ng excitement para unang araw ng aking pagpasok sa trabaho. It is the first job that I will have my graduation. They said mas matututo ka raw kapag nasa field ka na mismo. Ginagawa mga bagay na natutunan mo. Pero kahit ano pang excitement ang aking nararamdaman, hindi ko pa rin talaga maiwasan na makaramdam ng takot. I am scared that I might mess things up. Good morning! Nakangiti ang bati ko kay Charles at nihanda ang kanyang kape. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Nagbihis na kasi ako nag-ace kanina pagkatapos yung magluto. I wanted to be early. He nodded at me. Sumabay ka na sa akin. Nagulat ako dahil sa sinabi niyang iyon. Really? Gulat na tanong ko pa. Tumingin siya sa akin na para bang ang sinabi ko ay sadyang nakakadiring bagay. There is nothing to hide. Everyone knows that I'm married with you. My father would ask me a lot of questions kapag hindi kita isinabay. I hate that. Kung sa bagay nga naman, I am sure that their employees knew that we're married kasi hindi naman yon tinatago ng aming pamilya. Okay, sagot ko na nga lamang. Tumayo ako sa tabi ng mesa. Inintay na iyayain niya akong kumain kasama siya but it never came. Charles? Tawag ko sa kanya sa kalagitnaan ng kanyang pagkain. I just realized, hindi pa pala niya nasasabi sa akin kung ano magiging trabaho ko. Ano pa nang gagawin ko sa kumpanya? Kinakabang tanong ko. You will be training under me. That means lahat ng gagawin ko, ililista mo. This will last for a week before I will transfer you to another position. I nodded. Ganun lang pala ang gagawin ko. Lang? Hindi dapat yun na lang. Every decision that a CEO makes must be calculated. Di ko maiwasang kabahan dahil sa mga naiisip ko. The thought of me managing our company after this makes me dizzy. Parang di ko kaya, but my father really wanted this. Iisipin ko na lang na kapag bumawi ang kumpanya, labis ang kanyang maging kagalakan. We don't have to spend any pennies para lang mabawi ang kumpanya. Sure ang kasal ko nakataya. Mawawala sa akin si Charles pero hindi ako pa pwedeng maging makasarili. Gusto niya makawala sa akin. Magiging masaya ang pamilya ko. Pagkatapos kang mabawi ang kumpanya namin, lahat magiging masaya at sana mahanap ko sa puso ko na maging masaya din. Ang araw na kinasal ako kay Charles, yon ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Ang ikasal sa taong mahal ko ay nagbigay ng labis sa kagalakan, ngunit ang lahat ng pasasamantala at kahit ang pinakamasayang sandali ay kailangan nating tapusin. Pagkatapos namin kumain ni Charles, sabay na rin kaming umalis ng bahay. Habang papalapit sa kumpanya, mas lalo lamang akong kinakabahan. Lumingon ako sa aking asawa na kalmado lamang na nagmamaneho. Kung sa bagay, bakit nga naman ba siya kakabahan? This is his routine everyday. Maya-maya pa, natanaw ko na ang kumpanyang pagmamayari ng mga Ramirez. It's large. Napalunok ako. Kinakabahan ako. Muli akong lumingon kay Charles pero napaiwas ako ng tingin nang lumingon din siya sa aking gawi. Are you nervous?
Tanong niya at ipinarada ang sasakyan. Lumapit sa amin ang isang lalaki na naka-uniforme para kunin ang susi ng sasakyan para maiparada niya ito ng maayos. Tumango ako sa tanong niya. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko na nakapatong sa ibabaw ng aking hita. Pagkatapos kang mabawi ang kumpanya namin, lahat magiging masaya. At sana mahanap ko sa puso ko na maging masaya din. Ang araw na kinasal ako kay Charles, yun ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ang ikasal sa taong mahal ko ay nagbigay sa akin ng labis sa kagalakan. Ngunit lahat ay pansamantala at kahit ang pinakamasayang sandali kailangan tapusin. Pagkatapos kumain ni Charles, sabay-sabay na rin kaming umalis ng bahay. Habang papalapit sa kumpanya, mas lalo lamang akong kinakabahan. Lumingon ako sa aking asawa na kalmado lamang na nagmamaneho. Kung sabagay, bakit nga ba naman siya kakabahan? This is his routine everyday. Maya-maya pa'y natanaw ko na ang kumpanyang pagmamayari ng mga Ramirez. It's large. Napanunok ako. Kinakabahan ako. Muli akong lumingon kay Charles pero napaiwas ako ng tingin nang lumingon din siya sa aking gawi. Are you nervous? Tanong niya at pinarada ang sasakyan. Lumapit sa amin isang lalaki na uniforme para kunin ang susi ng sasakyan para may parada niya ito ng maayos. Tumango ako sa tanong niya. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko na nakapatong sa ibabaw ng aking hita. It's okay, I'm here. Hindi ko alam kung bakit pero naaaliw ako sa mga salita niya. Sa paghawak niya pakiramdam ko ligtas ako. Sana nga hindi na matapos pang sandaling ito. Yung bata kanina kumakatok sa bintana, panira naman. Binitawan ni Charles ang aking kamay. I will open the door for you. Tumango ako. Pagkalabas niya hindi ko maiwasang mapangiti ng malungkot. We're acting again. Pretending to be a sweet couple, faking our supposedly happy marriage. Pero dapat magpasalamat pa ako, hindi ba? He don't need to do this pero ginagawa niya pa rin. Maayos naman ang trato niya sa akin kahit pa paano. Thank you. Nakangiting pasalamat ko nang pagbuksan niya ako ng pinto. Nawakan niya ang kanang kamay ko at ngumiti ako. Kahit nagpapanggap lang kami, masaya pa rin ako. Pagpasok sa entrance ng kumpanya, ramdam ko ang tingin ng mga empleyado. Di ako sigurado kung dahil ba sa katotohanan na kasama ko ang CEO o dahil lang sa curious silang makita ka ng personal. Magsasinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan sa titig nila. Kinakabahan ako. Hindi ako sanay na pinagtitinginan but after all, I married a Ramirez. Dapat masanay na ako sa mga ganito. We'll be annulled soon anyway. Lahat na nakakasalubong namin, binabati si Charles na magandang umaga. Pagkatapos titingin sa akin at babatiin din ako. I feel so important and high at the moment. Napatingin ako sa kamay kong hawak pa rin ni Charles. Kinikilig ako. But after a few minutes, we reached his office. Napasimangot ako nang bitawan na niyang aking kamay. Tinapos na yata ang pagpapanggap. Magpapanggap na naman kami mamaya. Napangiti ako sa isiping yon. Anthony? Tawag ng asawa ko sa lalaking nakaupo sa likod ng desk sa tabi ng opisina niya. Sekretary niya siguro? This is my wife. You will be assisting her today. Lalaki palang sekretarya ng asawa ko. It made me more comfortable but who cares? Hindi pa rin naman niya ako mahal. Give her a tour in our company. He introduced his secretary. Yes sir. Magarang naman na sagot ni Anthony. He took at me and smiled. Ngumiti lamang din ako pabalik para hindi niya isipin na masungit ako. Nasa opisina ko lang ako. Siguraduhin mo maging pamilyar siya sa paligid. Mananatili siya dito na ilang buwan. Sabi ni Charles bago siya naglakad, papasok sa kanyang opisina. Tumingin sa akin ang sekretary niya at ngumiti. May kailangan ka ba bago tayo magsimula, Mrs. Ramirez? Ang paraan ng pagtawag sa akin na Mrs. nagdulot ng pagkahilo sa buong katawan ko. Mukhang maguguluhan ako rito if everyone will call me that way. No, I'm okay. Nakangiting sagot nito. Tumango siya at sinenyasan akong pumasok sa elevator. Sumunod naman ako. Binigyan ako ng mabilisang paglilibot sa opisina. Aniya ang gusaning ito'y nag-cater lamang ng mga order at iba pa. Ngunit hindi nila ito ginawa ang kanilang mga produkto. Obvious naman, isang oras na tour lang. Malawak ang kumpanya kaya naman ay natagalan. Nalugod din ang pagtanggap ng mga empleyado. Kinausap nila ako na para matagal nagtatrabaho dito. Tapos ka na ba? Tanong ni Charles pagkabalik namin sa office niya. Busy siya sa pagbabasa ng ilang papel. Yes sir, I showed Mrs. Ramirez around. I was waiting for Charles to correct Anthony but he never did. You can go now, Aniya. Sasabay na sana akong lalabas kay Anthony nang bigla nagsalita si Charles. San ka pupunta?
Nakakunot noong tanong niya. I thought I can go now. Nagtataka namang tanong ko. I meant Anthony. Stay. May sasabihin pa ako. Kahit nagtataka pa rin tumango na lamang ako. Di ko alam ang gagawin ko sa loob ng opisina niya kaya tumayo na lamang ako. Di naman niya sinabi sa akin na pa pwede na ako maupo. What are you doing? Sit down. He looks annoyed kaya naman mabilis ako naupo sa upang nasa harapan ng kanyang lamesa. Na nakaupo na ako, inabutan niya ako ng isang papel. That's the annulment paper. Nanginginig ang kamay ko na inabot iyon. Parang bilis naman yata. Tanong ko habang binabasa ang mga nakasulat sa papel. Pirmahan mo na. I will expect you there by next week. Mula sa binabasang papeles, tumingin ako kay Charles. Kala ko ba ilang buwan ako magte-training dito? Nakakunot noong tanong ko. I badly wanna cry but not in front of him. Huwag ka na maraming tanong. Get out! Natigilan ako nang tinaasan niya ako ng boses. Dali-dali akong tumayo at kahit pa nanginginig ang aking mga tuhod, mabilis ako naglakad palabas ng kanyang opisina. Nantuluyan na ako makalabas para mga tubig at gripong naguunan sa pagpatak ang aking mga luha. Ano ang gagawin ni Telma? Ngayong hawak na niyang isang bagay na tatapos sa pagsama nila ni Charles bilang mag-asawa. Pirmahan kaya ito ni Telma? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.